Si Moira, alam ko siya na naman may gawa nito eh. Tignan mo, pati si Annalyn nadamay pa. Abot kamay na pa nga. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-alala nga si Giselle Tanyag matapos nga niyang malaman na nanganganib nga ang buhay ni Dax. Sinabi nga ni Giselle Tanyag na kung hindi niya sana pinapunta si Dax sa lokasyon kung saan naroon si Annalyn at Lynette, ay hindi sana ito mapapahamak at hindi sana siya mag-aalala kung makakalaya ba si Moira o hindi. Samantala, dahil nahuli nga nitong si Dr. Annalyn Santos at Dr. Ray Meneses si Zoe na may gagawing hindi maganda kay Dax, ay agad ngang pinapunta si Zoe sa opisina nitong si Giselle Tanyag. Pagkarating nga ni Zoe sa opisina ni Giselle, ay muli na naman silang nagkasagutan. Matapang din si Zoe at sinabi niya na wala namang ebidensya si Giselle Tanyag na si Moira nga ang mastermind sa pagpapapatay kay Dax. Subalit ang hindi alam ni Zoe ay nagkausap na nga si Dax at si Giselle Tanyag at nagpadala pa ito ng isang video recorder kung saan makikita nga ang mga revelasyon ni Dax. Pinanood nga ni Giselle ang video na ipinadala ni Dax sa kanya at dito niya nga ikwinento na hindi lamang si Moira Tanyag ang may kinalaman sa pangingidnap kay Don Pepe, kundi pati na rin ang anak nitong si Zoe. Iniharap nga niya kay Zoe ang sinabing video recorder at doon nga ay naiyak na lamang si Zoe at hindi niya alam kung paano pa siya lulusot. Sinabi niya na lamang kay Giselle na may galit lamang sa kanya at sa nanay niyang si Moira si Dax dahil sa mga nangyari at nararamdaman nitong may papatay sa kanya kaya siya idinadamay nito. Ngunit ayon kay Giselle, ay sa presinto na lamang siya magpaliwanag at kung magagawa niya ng paraan na makalusot, ay mas magiging maganda para sa kanya. Subalit, ayon kay Giselle ay sisiguraduhin niya na hindi lamang si Moira ang mabubulok sa kulungan kundi pati siya. Hindi pa rin nalalaman ni Giselle Tanyag na hindi naman talaga niya totoong pamangkin itong si Zoe, kaya naman ligtas pa rin si Zoe sa kanyang iniingatang apelyido ang pagiging isang Tanyag.